Ako si Sergeant Elboy Gumilid, um, Bravo Company, 32nd IB. Bali, Platoon Sergeant po yung designation ko doon sa Bravo Company po. Yung present. Ilang years ka na? 13 years in service na po ako. Master, bali mag-14 po ngayong September 16. Maliban sa 3rd Second IB, ano pa yung unit na pinanggalingan? Bali, unit na pinanggalingan ko nung una yung nag-report ako, na-days ako sa 55 IB, 2012 po. Tapos, nakailang ano ka doon, Master? Bali yung karanasan ko po doon, unang karanasan ko talaga doon po, yung isang isang encounter lang po siya, pero yung haras yung nangyari doon, yung lugar sa Don Victoriano, bukid ng Misamis Occidental, sa bundok ng Misamis Occidental. Balikan natin yan. So, nag-55 IB ka ng ilang taon? Bali, 1 year. 1 year mahigit po. 1 year mahigit, Master. Tapos, pagkatapos yan, Pagkatapos ng 1 year mahigit, nag-report na ako dito sa 32nd IB. so, 2000, 2013 sa Lanao. so, 2014, Lanao. 14 ano bang Oo. ka nun? Sa Kaswagan. Hanggang sa lumipat sa, Lumipat na naman ng dito sa Dumingag. Pagkatapos sa Dumingag, mga 3 buwan o 4 na buwan kami doon. May direct order na warning order na papunta kami doon sa sa Solo. Kaya yon, nagpunta na naman sa Solo yung unit namin. Nagtagal din kami doon. Nag-start kami doon October 2014. October kami na nakarating doon. hanggang, Hanggang 2023. so, tagal halos buong taon yan. Yan yung magulo kasagsagan ng Kasagsagan ng Abu Sayyaf doon, yung doon sa Solo. lumipat kayo dito. Ano to? Lumipat kami dito, bali pagkatapos ng 2023, lumipat kami ng ng Malabang. Pagkatapos sa Malabang, kami doon 1 year Oh. bago kami naglipat na naman dito ngayong taon 2024. So halos ng area ng 32nd Devil, puro mga Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, tapos DI, at saka Ano yung ISIS. Dawla. Dahil sa Islamia. Tapos yung doon din na area din namin yung part na may mga tawag yan, yung mga NPA Master. Imperia. Imperia. Parang talaga itong si Devil, no? Oo. Mga pwede sa Abu Sayyaf. Pwede sa kahit saan, kahit isla, pwede din sa kuhaan siya. Kasi yan talaga yung pagiging isang sundalo. Kailangan kahit saan. At saka yung unit na ito, parang na talaga siya, yung island. Mag-duty siya sa island, okay. Oh. Duty din sa mainland, pwede rin. Pag ganitong mga unit kasi 32nd IB, alam pulo yan eh. Yung mga unit na yan. Kasi ang dami namang unit sa Pilipinas. Pero bakit 32nd IB halos nagtagal yung pagservisyo? Kasi po dito sa 32nd IB, ginampanan ko talaga yung pagiging isang sundalo, at saka maano ka doon sa sa subordinate mo. Yung subordinate mo, halimbawa yung mga senior mo, direct senior, kailangan nandun yung disiplina mo pagiging isang sundalo para hindi ka din ma-endorse sa mga senior mo. Kailangan gampanan mo kung ano yung tungkulin mo. Nanggaling ka sa private, yung sa rifleman, hanggang sa nag-gunner ka, hanggang sa team leader ka, hanggang narating ko yung squad leader at saka platoon sergeant.
Kaya sa awa ng Panginoon, kailangan talaga sunod lang talaga sa mga seniors mo. Natuto ka na. Nagsimula ka sa kwan. Dito na talaga sa third second highway. Nung na-DS ako doon sa 55 doon din ako nakakuha ng idea ng lahat din itinuro sa akin ng mga ng mga seniors ko doon. Pagdating ko dito sa 32nd Highway, naninibago din ako. Naninibago ako, pero ginampanan ko pa rin kasi pagdating ko dito, private pa man din. Kami talaga yung pinaka-junior na nag-report dito. Kaya kung ano yung mga utos ng mga senior, mga PFC, mga ganito, sunod lang basta yung utos hindi mali. Ano yung tapang na dala ng isang sundalo na ma-assign sa hulog? Kasi hulog, pag sinabing hulog, ano yan? Kailangan mong ilang tulog yan. Yung sa akin lang, pagiging isang sundalo, yung alam ko na may warning order papunta kami doon sa Hulo-Solo, bali yung dala-dala ko lang talaga, Master, is yung prayer. O sa number 1 talaga yung prayer, Master. Tapos yung decidido talaga ako, nasubukan ko talaga magpunta talaga sa Hulo-Solo kasi nung bata pa ako, nakita ko lang yung mga sundalo din na na-assign doon sa Solo. Nakita ko lang sa Plaza TV ba. Nung tingin-tingin lang ako, sabi ko ganyan talaga yung sundalo no doon sa Solo kasi magulo din dati. Nung mga siguro time mga 2006 yata, 7. Nakita ko lang yun. Pero nung naging sundalo ko, nasundalo na ako ng mapunta na kami doon sa Solo. Sabi ko, kaya nga yung iba. Naka-retire nga yung iba. Ako pa ba hindi? Kaya ako pa ba hindi makasurvive din doon kahit hindi pa ako mag-retire? Maraming naka-retire na galing na sa Solo. Kaya yun yung dala-dala ko na motivation sa sarili ko na masurvive ko talaga yung Solo. Kaya yun, sa awa ng Panginoon, nasurvive ko yun. Napunta na naman doon sa Lanao, nasurvive ko din. Yung lakaran din doon sa Lanao, grabe yun. Halos hindi na magbabaan. Kaya mga 1 buwan ka doon sa bundok, 2 buwan. Hanggang mga 3 magtambay kayo doon tapos lakad na naman. Yung pahinga nyo siguro mga overnight lang pagkatapos lakad naman ulit. Kaya walang babaan doon. Yung namin doon, yung kinoconfront namin yung mga NPA galing ng Bukidnon. Doon man sila nagpahinga kasi kasagsagan din doon na operasyon sa Bukidnon. Parang ginawa nilang panghingaan dito sa bandang Maguindanao. Bundok ng Maguindanao. Kaya yun. Yung buhay sa ulo ng isang sundalo, ano yung buhay nyo doon pag walang operation? Kasi hindi naman pwedeng lumabas doon. Yung buhay namin as na isang sundalo kung walang operasyon, nandun lang sa barracks, minsan yung nandyan naman yung yung parang i-recall yung lahat ng mga sa bilang isang sundalo, yung natutunan, lecture, pagkatapos yung sa mga kasama mo na mga sundalo din, mga junior mo at saka yung mga direct mo senior, ka lang sir, yung baga happy kasi minsan lang kayo kumbaga happy hour nyo doon talaga yung pinakasip na area is yung kampo. Yung kampo lang talaga yung pinakasip. Kumbaga sa ulo. Kasi alam naman natin noon pa talaga yan. Yung kasagsagan ng dyan sa Solo. Kaya yung ginawa namin doon, happy kami. Tapos lecture. Tapos yung iba din, yung headquarters pa ako noon dati, bawal talaga yung magpunta pa na binawal talaga yung magpunta pa yung mga misis kaya minsan sabi mo kasi every 4 months yata doon bago makauwi minsan aabot pa ng 6 months sa kasagsagan ng operasyon. So, kaya parang sa kampo, bundok kampo lang talaga master.
Yun lang talaga yung ano namin, yung routine namin. Kasi pag lumalabas ka ng kampo sa bundok na yun, Bundok na yun papunta. Kasi, halimbawa, operation talaga, yung ano. Kasi kung doon lang kami, ano na doon, parang kumbaga, maglinis sa mga gamit, ganyan, kababa. Tapos, antay na naman ng bagong teo. Tapos, doon na yung mga, mga ano natin, yung mga gawain natin doon sa ano sa kampo, yung, so halos lahat nandun na sa loob ng oh, halos pangay nandun. oral, inom. Inom minsan, master. Kasi di sa labas, pwede di. Pero, Hindi magagawa doon, master, kasi yung daanan pa lang hindi talaga pwede kasi malapit lang doon sa batalyon namin noon dati. Nakakuha kami ng ano ng IED na 60 mortar tsaka 81 mortar. so pag lumabas ka ng pinto, Hindi na talaga safe. Hindi na talaga safe, master. Kaya yung nangyari sa amin, master, is doon lang talaga kami sa ano. Doon lang talaga kayo yung pinaka ano doon talaga sa kampo lang talaga namin. Tapos yung mga ano, yun na, happy din doon. Pag nalaman na may order may TO na naman, prepare na kaagad. Alam na yun. Kasi nung dati din, master, yung ano namin doon is happy lang talaga pag ma-box out ka, mapunta ka doon sa CP o di kaya sa battalion sa headquarters kasi yung mag-resupply na naman dati yung ano, yung kasagsagan doon sa Solo is chopper na. Kadalasan doon talaga, chopper na yung chopper na yung magdala kaya hindi na bababa, mga 10 days yung dala. 10 days na naman resupply. Ganyan. Kasi may mga resupply point doon na pwede sa chopper. Yun lang, yung ano. grabe din kasi yung hulo eh. Balik tayo doon sa kuwan. Balikan natin. Ano yung hindi mo umpisahan natin doon sa 55 IB na karanasan? Yung sa 55 IB na karanasan ko, bali 2012 yun. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang yung buwan, basta nasa mga first quarter yon. Yung nagano kami doon, nagkanda kami ng bayanihan. Bali Bravo Company din ako doon sa ano, na-DS ako sa Bravo Company ng 55 IB. Yung hindi ko talaga makalimutan, yung hinaras kami, yun talaga yung pinakauna ko na ano, na nakarinig ako ng putok. Kasi nakarinig tayo putok, doon lang man sa DTS. Hindi man yun, ano lang man yun, parang training man yun. Pero yun talaga, yung live na talaga. Yung narinig ko na putok na yung una yun, may yung taktika pala nila is ano yun, parang may tatlong doon kami sa barangay, may tatlong bipat doon. Palagay na lang natin na civilian doon na nagpaalam sa amin. Kinabukasan, wala pa yon. Pangatlong araw, tapos na kami kumain, siguro nasa mga 8:30 yon. Kung nakatulog na siguro kami lahat doon, siguro marami talagang madali doon. Sa awa ng Panginoon, nagkwento-kwentuhan pa yung tropa. So detachment yan? Barangay yon. Barangay yon, master. Barangay talaga yon. Yung dalawa kaming squad doon. Kasi yung isang squad doon sa barangay hall. Tapos doon kami sa abandon na isang bahay. Abandon na yon. Wala na yung may-ari doon. Pero may mga civilian doon. Community. Kasi magsasagawa na kayo. Ng bayanihan. Kaya nung nangyari, yung barangay hall, bahay ni barangay captain, tapos dito kami. Yung isang squad at saka yung platoon sergeant namin nandun. Ano yung Christian area? Christian area. Saan yun? Misamis Occidental. Tapos, nag-usap-usap pa kami. Pero malamig doon kaya minsan makaidlip ka talaga, makatulog. Pero sabi ng platoon sergeant namin, wag muna tayong matulog kasi may info na din ba? May info na din, master, na magkandak ng haras yung sa kabila. Tapos sabi ng platoon sergeant namin, hindi lang tayo magkumpiyansa pero walang sinabi na araw lang exact. Pero yun na pala yung araw na yun, master.
Kaya hindi kami natulog noon. Pero minsan makaidlip kasi sobrang lamig. Kaya yung mga tao doon, master, naka tapis talaga ng tuwalya yung mukha talaga kasi sobrang lamig. Hindi ka nga makaligo kahit isang buwan ka hindi maligo doon, okay pa kasi sobrang lamig din. Kaya yung nangyari doon, hindi kami natulog. Yun na, master. Biglang umulan man konti. Tapos palitan na yun ng duty doon sa kabila, master. Bali, yung kabats ko una nag-duty noon hanggang 8 to 10. 7 to, parang isa-isa lang oras kasi para hindi makatulog, master, yung ginawa namin na routine na duty. Yun. Pagka 8 to 9, yun na, master, pag palit na ng isang sentinel, yun na nangyari yung yung harassment, master. Yung harass na yun, kahit may civilian, hinaras pa rin nila. Yun yung parang nag-ano ako sa isipan ko ba. Tapos yun lang yung pinakauna ko talagang nakarinig ng live na putok talaga. Nagsigaw na yung platoon sergeant ko na maneuver nyo doon sa high ground. Sabi ko sa yung squad leader kasi namin noon is nagpaalam yun na nag-overnight sa sa CO namin, kaya wala siya doon. Pero yung team leader namin is nandun, yung assistant niya, tsaka yung platoon sergeant namin. Kaya nagsigaw na yung platoon sergeant namin na i-maneuver niyo sa kabila. Sabi yung tito ko man din yung kasama ko na sundalo, tito ko yon, yung nag-duty siya. Tapos pumunta na siya doon nga, wag na kayo mag-maneuver kasi natamaan na ako. Sabi ko, Uncle, saan ka tamaan? Pagtingin ko, sawa ng Panginoon, hindi din siya natablan. Siguro, iwan ko lang sa pagdasal siguro niya sa Panginoon na yung yung maproteksyon niya yung sarili niya. Kaya tiningnan ko yung akala ko napindown sila yung mga kabats ko din. Kasi akala ko nakatulog na sila lahat ba doon. Kasi kung nakatulog na talaga yung lahat, dami talagang casualty doon. Yung atip ng bubong ng yun, yung Waiting. barangay hall. Oh, bubong ng barangay hall. Kinabukasan pagtingin ko, grabe yung grabe yung butas-butas na, parang kumbaga parang screen na yung butas sa sobrang dami ng tama ng bala. Kaya doon ko talaga naranasan, master, yung kaba, takot, na gusto kong mag-maneuver pero baka may nakaabang doon kasi private ako eh. Kaya yung command din ng yung team leader namin is hold the line tayo. Dito lang tayo. Pero yung ginawa ng platoon sergeant ko is maneuver. Tapos yung pagkarinig na ng sabi ng maneuver, nakarinig siguro yung sa kabila. Kaya nag-atras na sila siguro na sa mga yung parapet namin na sa mga 5 to 10 minutes dala clearing na namin doon sa Pero sa grabe mga, yung grabe yung putok sa kanila talaga, yung pinakamaraming putok kasi haras yun. Kasi hindi makita kasi yung barangay hall is may parang pinatag o parang ginawa ng talaga yung kumbara patag siya, plain siya. Tapos may cut doon. Doon sila master. Doon sila nag-posisyon yung sa kabila. distansya kayo. Hindi naman. Mga lang talaga, master, mga 5 meters yung posisyon nila hanggang doon sa barangay hall. Kasi dito yung high ground. Tapos dito yung barangay hall. Pwede lang makita talaga niyo yung bubong ng barangay hall, kaya yung bubong ng barangay hall nila yung Yung binanata nila kasi alam na nila na doon nagduyan. Buti na lang nakatago sila sa mga haligi ng barangay hall kasi malaki din yung solid din. Natamaan yung yung Harris, yung mga gamit ng mga pang operasyon. Kaya yung nag-iba kami ng wounded namin, yung wala mang signal. Yung namin is nagpasama na lang kami sa
mga civilian doon para hindi din kami kandakan ng ambos. Yung nangyari yung ano, yung parang naghingi kami ng tulong ni ano ng barangay captain doon na magpasama kami na mag-evac doon sa ano namin sa undin namin. Pero yung undin namin isa lang. Sa awa ng Panginoon yung tito ko lang pero hindi din natablan. Dito may sugat siya dito. Nakuha na yung lead na ano, lead ng AK-47. Yung dito yung AK, yung lead dito hindi din natamaan, kunti lang yung gas-gas niya kaya salamat din ako. Kaya doon, hindi ko talaga naiwasan. Tumulo talaga yung luha ko kasi akala ko yung mga kabats ko, wala na. Akala ko patay na sila lahat doon. Buti pagsigaw ng platoon sergeant namin na maneuver. Kaya yun, nawala na yung putok. Kaya yun, parang naibsan na din yung takot ko na kasi wala na yung putok. Pangalawa, gabi pa. O gabi talaga yun. Hindi mo alam kung Saan nakaposisyon. o saka nakaposisyon. Pero yung ano, ang alam ko lang talaga, yung putok talaga master is doon talaga sa ano, kung magmaneuver ako doon sa high ground din master, kung magmaneuver kami sa high ground, yung team namin, baka may nakaabang din doon sa ano, sa high ground na katabing bahay ng ano, barangay captain doon, kaya hindi na lang kami nag-maneuver. Yun lang yung talaga yung karanasan ko na hindi ko na talaga makalimutan yung ano, yung pinakauna ko talaga nakarinig ng live na putok. Naaras na yun. So grabe din no, yung NPA yun. NPA yun, master. Yung kaba mo is yung kabats yung inaalala. Oo, inalala ko talaga yung kabats ko. Yung sarili ko, hindi ko na inalala kasi gusto ko talaga mag-maneuver talaga doon. Pero nagdating yung tito ko na wag ka na lang mag-maneuver kasi natamaan ako. Sabi ko, sige, dito na lang ako. Kasi yung mga kuan ko, yung mga kasamahan ko, sabi niya mag-maneuver tayo pero nagalanganin din sila kasi may nagkaabang ba. Pero yung inalala ko, kasi nagsigaw na yung platoon sergeant na mag-maneuver talaga. Kaya sabi ko, yung tinuro kasi please kasi basta private press pa kasi yung ano yung tinuro na maneuver eh. Kaya pag sabing maneuver, sabi ko maneuver tayo. Pero magdating yung tito ko kaya hindi na ako nag-maneuver. Kasi okay naman siya. Kasi sinabihan ko din siya, nagtanong din ako sa kanya, ano, uncle, kumusta yung kasama natin doon? Okay lang yun kasi nakatago yung lahat. Mahirapan din yung NPA na maputukan talaga, matamaan yung tropa kasi madilim din. Madilim kaya nakatago yung More or tropa. less, kaya ilan yung Yung nagharas is more or less 5. Tapos lahat sila talaga siguro nasa mga 15 to 20 katao. Pero yung iba naghintay lang doon sa yung reinforce, naghintay doon sa unahan. Kaya yung pag-clearing namin kinabukasan, madami yung mga trackings doon sa unahan. Yung iba, marumang kasi yung iba, yung trackings nila doon sa gilid ng yung mga community, yung mga civilian. Doon sila nagdaan. So iba rin yung pakiramdam kung hinaharas ka lang dyan, no? Na alam mong nandyan lang yung kalaban kaya sila yung nag-uuna. Iba talaga yung Sa encounter na. kaysa encounter na ikaw yung makikita mismo sa ano sa kalaban. Yun yung ano talaga, yun yung iba talaga, yung ma-surprise ka, iba talaga. Kaya doon talaga hindi mo alam mga split of seconds bago ka pa makapag-decision kung ano yung gagawin mo. Dadapa ka ba, gagapang ka ba? Sub mo ba doon yung kasi fresh graduate, private, pag makarinig ng putok, sabi, drop eh. So, Tapos hanap ng ano. ano yung unang... Yung una kong drop talaga ako kasi ako man yung first duty din doon sa kabila. Sabi ko, inisip ko talaga pag may putok, drop talaga. Drop ako doon sa ano, sa may cut doon sa may bulaklak doon sa labas ng tinulugan namin na ano, abandon na bahay. Mm. May bato man din doon. Tsaka may na lupa doon sa pinagtabunan ng bulaklak ba kaya doon ako nagdapa. Sabi ng team leader ko, sana yung duty dito. Sabi ko dito lang ako sa labas. Sabi niya, sige pasok ka dito tayo magperimetra tayo dito. Dito tayo sa likod para halimbawa pag may mag-maneuver dito sa likod, tayo yung magano din sa kanila.
Kaya yun master yung ano, yung karanasan ko doon sa ano sa 55 Yan yung unang... Yung una ko Unang talagang putok o kumbaga doon ako na virgin na ng putok. Na live talaga. Nakaputok ka rin naman. Kapag, Hindi talaga ako nakaputok doon, master, kasi maraming sibilyan. Nagtakbuhan na yung sibilyan. so talagang naging ano na, Oh, crowded na. crowded na. Kasi alam naman natin kung halimbawa mapaputok tayo, may madamay na sibilyan, hindi natin alam. O di kaya kahit kalaban yun, baka hindi din natin alam na yung iniwasan kasi yung sundalo, yung makadamay o kaya makakaswalti ng mga sibilyan. Yung ano. So di baling ko ano. O di bali ng kuan, yung tropa natin na Nag- ano, may nagkaano, basta yung sibilyan lang talaga, iniiwasan lang talaga. Pero yung tropa, alalahanin pa rin. Kasi yun yung una una sarili, bago tropa. Kasi hindi ka man talaga maka-responde kung hindi mo unahin yung sarili mo. Hindi ka din makapag-strikit ng mga wounded kung hindi mo unahin yung sarili mo. Kaya unahin mo sarili mo para makatulong ka pa sa iba. Yan yung inisip ko talaga, master, sa akin. Kaya tago muna, observe kung saan yung ano, yung kalaban. Yan lang talaga yung inuuna ko kasi tinuturo na talaga yan sa atin. Sa training pa, tinuturo na yan. So yun yung unang episode ng Episode ng ano ko, ng ano yung next naman.